To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Malakas na palakpak para sa buhay na Diyos! Yehey! Buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! He has risen! Come on, J.I.L. May Kawayan! Buhay ang Diyos! Amen! Napakaraming dahilan para lumigaya. Huwag tumitig sa problema. Ang problema, hindi mo man hanapin kung saan darating. Huwag mo man imbitahin, darating yan. Para lang isang binyagan yan, marami kang hindi imbita, pero dumating. Parang problema, ano po? Salamat sa Panginoon, meron tayong pagkakilala sa Diyos. Sapat ang Diyos sa lahat ng mga pagsubok na kinakaharap ng sinuman, itatawid ka ng Diyos. Amen! Kaya sa umagang ito, ako po ay excited, kagaya nyo, sana nga all excited, dahil makakapakinig tayo ng kanyang buhay na salita na magbibigay ng panibagong sigla. Hindi lahat kasi ng balita nagbibigay ng sigla, no? Nandyan po ba kayo? Pag nabalitang mataas ang bilihin ngayon, sisigla ka ba? Pagka sinabi pong matatanggal ka na sa trabaho, masisigla ka ba? Hindi lahat ng balita nakakasigla. Pero ang balita mula sa Diyos na buhay na ang kanyang salita, nagbibigay sigla. Amen! Sabi mo sa katabi mo, siglahan mo, palakpak mo. No, hindi ho natin ipinagbabawal ang palakpak. Okay po ba? So mamaya, kapag may puntos, may pinuntusan ko, na-bless kayo, pumalakpak kayo kahit nag-iisa kayo. Express nyo, mahirap yung nagpipigil. Pinakamahirap yung magpigil ng ligaya. Nagpipigil ka na nga sa lungkot mo, ligaya ba, pipigilin mo pa? Di baling pigilin ng lungkot, pigilin ng galit, pigilin ng tampo, wag lang pigilin ng ligaya. Okay po? Okay, bilangin natin lahat ng papalakpak ng mamaya na hindi makatiis kapag pinagpapala. Okay po ba? Kayo din po, nasa FB Live, na libo-libo ang nanonood. Nako! Kahit nagluluto, bitawan ng sandok, pumalakpak. Okay po ba kayo? Kahit nag-aalmusal, bitawan ng tinidor, kutsara, pumalakpak. Dahil ang pagpalakpak ay kapangyarihang pinagdiriwang natin ang tagumpay. Amen! Praise God! Palakpakan natin si Lord. Sino rito may anak na gumraduate? Taas ang kamay. Wala. Wala hong kayong anak na gumraduate? Prep, high school, college. Sino? Kayo? Sino dito meron? Si ate. Oo nga, ang ating bagong head ng KKB SOS. Nasa si Jeremy. Kausap ko kanina yun. Naghahanap na ng SOS ng KKB. Sabi ko, kailangan Jeremy, sa anniversary ng KKB, mas maraming SOS kesa attendees. O, kita? Sino pa po ang gumraduate? Yun. Wow, how does it feel? Ay, salamat, nakatawid. High school ba? High school? Grade 6 o kahit paano, di ba? 6 na taon mo talagang. High school, pareho mong anak. Wow, congratulations in advance. Anong feeling nakatawid sa gastos? Another gastos. Kaya itong topic na to hindi lang para sa'yo, para sa lahat, moving up. Everybody say, moving up. Oh, nadidinig natin to sa mga gumagraduate. High school, college, moving up. Pero ito, gagawin natin sa inyo. Sana naman gumraduate ka na dyan sa kahinaan mo. Come on, moving up, moving on. Amen? Dapat matapos na yan. Yang mga pinagdadaanan mo na nagpapabagsak sa'yo, na nakapagpapahiwalay sa'yo sa pananampalataya, na nagpapahirap sa'yo, na nagpapabansot sa'yo, moving up, come on, moving on. Amen? Ang message nito ay wholeheartedly dedicated for all of us. Huwag kayong mambabato ng mensahe sa, sayang hindi sumama yung biyanan ko, kanyang-kanya ito. Tapos nakikinig kayo sa FB Live. Hoy! Makinig ka! May pinasasabi si Pastora Diwani sa'yo. Ang mensahe ng Diyos is for all of us. Come on, moving up. Bulong mo sa katabi mo, moving up. Oh, may exam next week, ha? Pag tinanong ko kayo, ano title ng preaching? Moving up. Okay, moving up. Sabay-sabay po nating basahin. Tagalog po. Nako, pengi nga ng salamin.
Ako'y nagkukunwari. Moving up, Exodus chapter 14, beginning verse 10 to 28 says, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag laman kayo. Ang pagtawid sa dagat na pula. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa Paraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo, madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray ito yung lupa. Sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi sila makahabol ng matulin. Kaya't sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwahe. Verse 27, ganun nga ang ginawa ni Moses at pagbubukang liwayway, na nung balik sa dati ang dagat, ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Sabay-sabay tayo, verse 28. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ng mga karwahe at kabayo ng Paraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Diyos pong bahalang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita ng Panginoon. Alam ko po na nadinig nyo na ang istorya ng Pharaoh, mga Israelita, papuntang Promised Land at ni Moses. Kapag binasa po natin ang Old Testament, ito yung kasaysayan sa panahon ni Moses na kapag inimagine natin o ginawa tong pelikula sa sinehan, blockbuster to. Lahat papasukin, matanda, bata, may pinag-aralan o wala. Kasi parang magical, adventure. That imagine na ang dagat ay nahati. Sa disyerto, umulan ng pugo at mana. Na kung saan ay walang tubig, biglang nagpabukal. Doon din nakakita na kung saan ay merong apoy, haliging apoy. Na kung saan 40 taon naglakbay ang mga Israelita, sinasabi na walang puts pa, pero hindi nagkakalyo ang paa. Hindi nasunog ang mga balat. Flawless pa rin. So, ibig sabihin po, yung divine intervention, divine protection ng Lord, bagamat matitigas ang ulo, bagamat may labanan, hindi nawala ang kamay ng Diyos. Dito po'y tingnan natin, i-apply natin. Kumbaga po, sino-sino ba ang mga tauhang ito at ano ang sumisimbolo sa kanilang pagkatao? Looking back to Egypt, more than 400 years, ang mga Israelita ay nasa gitna ng pagkaalipin. Ang Egypt symbolizes the place of bondage. Na wala po silang laya.
isang kahig, isang tuka, na hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Ni ang Diyos sa langit ay hindi matingnan ang pagkaalipin ng mga Israelita. Kaya tinawag niya si Moses. Si Moses na kung saan buong tapang, buong giting na sumunod sa Panginoon na inilabas ang mga Israelita sa Ehipsyo. At ang mga Israelita ay naklakbay tungo sa promised land na kung saan malayong malayo sa buhay na kanilang nakahiratian at nakagisnan sapagkat lahat ng wala doon ay meron dito. Ano gusto nyo? Sa meron, sa wala? O promise lang tayo. Pag gusto mong sa wala, Egypt. Madali lang maging Egypt. Tumalikod ka sa Panginoon, i-reject mo ang kalooban ng Diyos, Egypt ka. Pero ang susunod kay Lord, promised land. A land that full of blessing. A land of favor. A land of blessing and peace. Amen. O ngayon, apply natin ngayon, ha? Apply natin spiritually. Ang Egypt ay lugar na kung saan ay bumibihag sa maraming Kristiyano. Wala mang literal na Ehipto na kinalalagyan ka, pero may Ehipto sa isip at puso mo. Bondage ng sama ng loob, ng hinanakit, ng balisa, ng takot, pangamba, bondage ng galit. That is the place of Egypt. Bondage ng poverty, bondage ng curse. Salamat! May Moses, sa katauhan ni Jesus, gusto kang alisin sa pagkakabihag ng sama ng loob, ng galit, kahirapan, sakit, karamdaman, na minana mo pa sa kanununo ang lahi mo na hindi nagsuko ng buhay sa'yo. Kaya mula sa'yo, pinuputol ang sumpa at inilalakbay ka sa promised land. What is promised land? That is eternity. Pero may paglalakbay. Dadaan ka sa disyerto, dadaan ka sa ilang, but don't worry, the Lord will never leave you, nor forsake you. Sa panahon, pumalakpak ang gustong pumalakpak. 1 point. Sabi sa inyo, huwag niyong pigilan yan eh. Okay, hindi binabawal ang pumalakpak, maging sa FB Live. Nasaan ako? Sa panahong sa paglalakbay mo, dumaan ka man sa disyerto. Ano ibig sabihin ng disyerto? Walang-wala. Dahop. Tuyo. Pero sa panahon nang sinusubok ang pagtawid mo, going to promised land, nagkakagipit-gipit ka, financially, ang Diyos ay kayang mag-create from nothing to something. Ang specialty ng Diyos ay gumawa ng himala sa hindi mo kayang gawin, ay gagawa ang Diyos. Kagaya ng paglalakbay ng mga Israelita. Kaya sabi ng Lord, enough na ang 400 years, more than 400 years. Alam nyo, i-GPS nyo, i-Waze nyo, hindi aabot ng 40 years ang paglalakbay, kuya. 40 days lang eh. Kahit anong kwenta mo, umabot ng 40 years. May problema sa dadaanan? May problema ba sa kalsada? Nung isang araw po, ako nag-typing sa Ortigas. Alam ko na, kakahinatnan eh. Traffic check sa EDSA. Ba't ko bibigyan ng pagkakataon ng traffic ng EDSA para ma-stress ako at hindi ako dumating ng on time? Kung ang all time may 1 o'clock, aalis ako ng maaga. Pero may pagsubok pa rin sa buhay. Akalain mo, alanganin ng oras, ang mga empleyado ay nasa opisina na, bakasyon, at tsak maluwag ang kalsada, biglang traffic. Sa hindi inaasahan ay may nasirang sasakyan, tumagal ako, nang iniisip ko na mas may 30 minutos pa ako to prepare, more than 30 minutes, naubos yung 30 minutes. Salamat, naubos man yung 30 minutes, hindi naubos ang pasensya ko. Hindi nawawala ang Ortigas, ako ang pwedeng mawala sa sarili ko. Kung alam mo kung saan ang destinasyon mo, kung alam mo kung saan ka dadali ng Diyos, okay na yon. Tuloy lang sa pagaklabang, tuloy lang sa paglalakbay. Ang hindi mawawala ang pupuntahan mo na pinapupuntahan ng Diyos sa'yo, ang mawawala ikaw sa pupuntahan mo. Malinaw ang sabi ng Lord kay Jonah, Ninibe, hindi Tarsis. Hindi nawala ang Ninibe sa papa, pero ikaw ang nawala sa Ninibe, nagpunta ka ng Tarsis. Ganon din ang mga Israelita, kahit abutin ng 800 taon, hindi mawawala ang Canaan. Tatagal lang ang paglalakbay mo dahil hindi ka makinig sa instruction. Yun ang problema sa atin. Pansinin po natin, bulayin na lang natin to, tingnan natin, baka makapagpuntos pa ako. Pinakita ng Lord ang kaibahan na nakakilala sa di nakakilala. Bakit?
May liwanag sa pagitan ng Israelita. Madilim sa pagitan ng mga Ehipsyo. Nakita niyo po? At nang ang dadaan na ay ang mga Israelita, nabiyak ang dagat. Pero nang dadaan na ang Ehipsyo, natabunan sila ng tubig ng dagat. Ikaw yon, mga Israelita na pinili ng Diyos. Itatawid ka sa dagat ng problema. Gagawin niyang superhighway ito para marating mo ang tunay na pangako ng Diyos. Ang mga unbeliever, tatabunan ng problema at hindi makakarating sa promised land. Israelites o Egyptian? Israelites, maliwanag, nagkakasundo po tayo. Amen po ba? Praise God! Sabi ng 1 Thessalonians 3:3, the Lord will strengthen and protect us from the evil one. Balik natin. Sino si Pharaoh? Kinakatawan to ni Satanas. Ugaling-ugali. Bakit? Ayaw palayain ng mga Israelites. Gusto alipinin. Gusto hindi umunlad ang buhay. Gusto manatiling takot. Gusto ipamana sa mga lahi ng susunod sa mga Israelita na alipin kayo, hindi kayo unlad, hindi ma-enlarge ang inyong territory. Huwag naman ho nating ipamana sa ating lahi kung ano nakagisnan mong hirap na pinamana ng iyong mga magulang. I-motivate po natin sila na kaya nilang umunlad basta kasama nila si Lord. Walang hindi uunlad na Kristiyano basta kasama ang Diyos sa laban ng buhay na ito. Huwag niyong hayaan na ang anak natin na susunod na rehenerasyon ay takot, duwag, at hindi marunong manampalataya sa Diyos na malakas sa lahat. Huwag niyong turuan una sa lahat ang inyong mga anak kung paano yumaman, kung paano sumikat. Makukuha nila ang lahat ng yan. Turuan niyo munang magkaroon ng takot sa Diyos. Nandyan po ba kayo? Napakahalaga na may takot tayo sa Diyos. Pag sinabing moving up, it means advance. Everybody say advance. Rise to higher. Succeed to increase in value. Ano nangyari sa mga Israelita? My God, 40 years na, di ka pa moving up, moving on. I-graduate nyo na lahat ng spirit of murmuring, mga reclamites. Sabi ng mga Israelita, nung papatawid na sila, nakita nila ang laki at lawak at lalim ng dagat. Sabi ko sa inyo, huwag na kami pakialaman, Moses. Wala na pa talaga kami mapaglilibingan sa Egypt. Dadalhin niyo pa kami sa disyerto para doon ilibing. Okay na kami doon. Okay sa'yo? Okay sa'yo na alipin ka? Okay sa'yo na lagi kang binubugbog ng kasalanan? Okay sa'yo na 10 taon ka ng Kristiyano, ang bilis mong umbagin ng kaaway at bumababa at dumadapa ka agad? Konting ihip lang ng pagsubok, gusto mo na magpakamatay? Nandyan po ba kayo? Gusto ko na mamatay, bakit? Break kami ng jowa ko. Daming lalaki, mas gwapo dyan, naliligo pa ng madalas. Ayoko na, bakit? Yung girlfriend ko, iniwan ako, nakakita ng mas pogi. Buti iniwan ka, bakit? Hindi marunong maglaba yun. Diba? Hindi marunong mag-urong. Moving up, moving on. Hindi ka ba nangarap na yung lahat na nagpapahirap sa'yo, i-graduate mo? Graduate saan? Sa spirit of murmuring! Palakpakan natin si brother! Bakit? Magna cum laude. Bakit? Hindi ako tumagal sa pagrereklamo. Nakilala ko agad si Lord. And God will never leave me nor forsake me sa anumang laban ng buhay. Mga kapatid, your life is not meaningless. One of the most dangerous lies that despair can foster in the idea that life is meaningless. Napaka-meaningful ng buhay basta kasama si Kristo. Anong dahilan bakit hindi mag-increase yung value ng pagiging buhay Kristiyano natin? What does it take to moving up? Number 1, sana matapos ko. It takes knowing and understanding what we are heading to something better. Everybody say something better. Bulong mo sa katabi mo. Mas malakas ang bulong kaysa sigaw eh. Something better. Isigaw mo yan, di madidinig. Bulong mo, something better. It takes knowing and understanding that we are heading to something better because where we are now is only temporary. Yung pinagdadaanan mo ngayon at pinagdadaanan ko, temporary lang yan. Hindi magtatagal yan. Pag nagtagal, ikaw na may kasalanan nun. Merong load limit of temptation si Lord.
Meron load limit. Kung ipahintulot man ng Diyos ang tukso't pagsubok, alam niya, kaya mo yan, at alam niya ang hangganan mo kung hanggang kailan mo makakaya yan. Ako, sa edad kong ito, pabuhatin mo pa ako ng tig 5 kilo, mula rito hanggang labas, kaya ko pa, nakakangiti pa ako. Pero ilagpas mo na ako doon, nakasimangot na ako. Alam ng Lord yun, na hanggang 10 kilo lang ang kaya kong dalhin. At hindi niya hahayaan na bago malumagutok ang braso ko, sa hirap at bigat ng nararamdaman ko, ipabababa niya na yon at siya na ang bubuhat. Pinapahintulot ng Diyos na buhatin mo ang pagsubok, pero hindi ibig sabihin, ikaw lang ang bumubuhat. Buhat mo ang pagsubok dahil buhat ka rin niya. Hindi ka niya kukonsintihin na yung bang na-born again ka ngayon, bukas malago ka na. Moving up, ang labanan ngayon ay magka-college. Another pagtawid ng gastos. Pero nagugulat ka, nakakaraos. Sapagkat nauna na ang Diyos sa mga gastusin ng buhay. Alam niya kung anong ating kahihinatnan. But moving up, moving on, may pagdadala ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Palakpak. Sabi sa inyo, hindi masaya. Masaya. Where we are now is only temporary. This is not our final destination. Heaven is our goal, not the things that this world has to offer. Tumagal man ang mahabang panahon at taon, temporary pa rin yun. Sabi ng Lord, enough! Tama na mga Israelita! Padadala ko si Moses. Huhubugin ko muna si Moses. Pero isang area lang ang hubog sa kanya. Kasabay ng paglalakbay, may mga paghubog pa rin kay Moses. Pero lumitaw, hindi man hubog na hubog, may pagmamahal talaga si Moses sa Diyos. Siya ang tamang tao, bagamat kapos sa galing at husay. Huwag niyong liliitin ng tao. Si Moses hindi magaling magturo, hindi magaling magsalita. Yun ang naging problema niya eh. Wala namang problema sa pagsunod eh. Gusto niya. Kaya lang ang naging balakid, opo, susunod ako, Lord, kaya lang paniwalaan kaya ako kasi maikli dila ko. Nalimutan yata ni Moses na ang Diyos ang may gawa ng kanyang dila. Pero pinahaba ba ni Lord ang dila niya? Hindi. Sa isang iglap ka, binabukasan, magaling na magsalita? Hindi. Namatay nga si Moses, di pa rin magaling magsalita eh. Pero ano ginawang paraan ng Diyos? Para hindi ka maging mayabang, sino ang tinawag ni Lord? Spokesman? Sino? Ano ni Moses si Aaron? Ano si Moses ni Aaron? Yan ang sabi ko sa inyo eh. Pag inulit ko, sabi niyo, kapatid! Ano? Bayaw. Biglang nabago relasyon. Ang hirap kayang ka-minister mo, kamag-anak mo. Tapos minsan mas magaling pa sa'yo. Grabe yun, hirap nun. Yung kamag-anak mo, pag nando kayo sa secular, sa pamilya, ikaw ang tagahugas, ikaw ang taga-utusan. Pagdating sa church, ikaw ang mag-uutos sa kanya. Pero in-overcome kailangan ni Aaron yon. Kahit magaling siya, wala kang gagawin hanggat walang ginagawa ang Diyos kay Moses. Magsasalita ka lang kapag nagsalita ang Diyos kay Moses. Di ba ang tinding pagka-quarantine kay Aaron nun? Hindi ka makakapagyabang. Ha? Sabi ni Moses, ops, bakit? Wala pa ako sinasabi. Mga kapatid! Ops, bakit? Wala pa ako sinasabi. Minsan, sa totoo lang, ikakandado ng Lord ang galing at husay mo para ang makita galing at husay ni Lord. Ayaw ni Lord na mapahiya ang Diyos sa buhay mo. Kaya minsan, sususpindihin niya ang mga bagay na dapat suspindihin sa'yo para ang makita likas na galing ng Lord. Palakpak uli. Yan. 4 points. Where we are now is only temporary. Pag nasa gitna po tayo ng apoy ng problema at pagsubok, dagat man ang kahirapan, kalungkutan man at sakit ng kalooban, lagi mong tatandaan, this is not permanent, this is temporary. Ang kakausapin mo sarili mo, hindi ang demonyo. Kahit sabihin mo sa sarili mong, pwede ba sabihin mo, myself, get out, come out! Hindi ganun. Dapat, you know how to handle the warfare. Kailangan alam mo yun. Ang pinalalayas gawa ng kaaway, ang dinidil sarili. Amen ba? Dealing yun. Maghintay ka, magtiis ka, magsakripisyo ka, dadating ka rin yan. Sandali lang yun. Kahit 20 taon, sandali pa rin yun. Kahit 30 taon, sandali pa rin yun. O kung hindi mapunta sa'yo, ang mahalaga, mapupunta sa lahi mo. Mga anak-anak na nakarating sa promised land, hindi man tayo mag-answered prayer sa mga pangarap natin.
hayaan natin na yung pangarap na yon ay huwag nating isuko at ang magbibinipisyo ay ang mga anak natin. Ako sa totoo lang pag ang anak ko nakita ko na sa isang magandang kalagayan, 10 doble ang kaligayahang nararamdaman ko kaysa sa kanya. Nung gumraduate ang anak ko, 4 years course, nakapasa ng civil service, kulang na lang ipagsigawan ko sa buong mundo. Pin-Facebook ko kaya, in-Instagram ko kaya. Mayabang na kung mayabang, ipinagmamalakit ko't ipinagyayabang, ang narating ng anak ko, di ko narating. Di ba doble ligaya? Prep pa nga lang niya, gumagraduate, tumutululuha ko Kaya, ni Mayales, kung emotional si Hazel, nung gumraduate at merong sabit yung anak niya, graduate lang ng prep yun, umiyak si Hazel. Di ko lang masabing, 15 years pa. Magka-high school, magka-college. Lalo si Ron at Chuck. Baka nursery pa lang yan, magpakain sa buong kongregasyon. Bakit? Miracle baby. Biro mo, akalain mong malaking bukol na nagbabantang hindi dapat magkakaanak. Walang pag-asang magkaanak na puno ng bukol ang bahay bata. Pero God can turn the curse to blessing. Kaya nung magbuntis, 4 na buwan na ba? Kung malaman mong buntis ka, 5 buwan. 6 na buwan, buntis pala siya. Akala niya, bukol ang pinagdadala niya. Sabi niya, nagdadalang bukol ako. Pero yung bukol gumagalaw, umiikot. Sabi rin ng doktor, pagkalaki-laking bukol yan. Pero ang bukol, sakit, sumpaman to, ginawang pagpapala. Pagkaganda-gandang bata, bata pa, nagpupuri na sa Diyos. Pwede bang gawin yan Diyos sa iyo yun? Na yung pinagdadaanan mo ngayon, na yung hirap at sakit ng kalooban, na yung iniisip mong sumpa, ay gawing pagpapala. Sabihin mo sa sarili mo, this is only temporary. 2 Corinthians 4:17-18 says, our suffering is light and temporary. Teka, Pablo, alam mo ba pinagdadaanan ko? Sabihin mo, light? Paul, alam mo ba, Apostle Paul, ang pinagdadaanan ko? Gipit ako ngayon. Wala akong trabaho. Mga anak ko, nagluluko. Asawa ko, may iba. May sakit karamdaman ako. Pero sabi ni Paul, I don't care because for I know our suffering is light and temporary and is producing for us an eternal glory. Look unto eternal glory, not on your suffering. Common life yan. Mamamatayan tayong lahat. Magigipit tayong lahat. Magkakasakit tayo. May makakaaway tayo. Common life yan. Pero dapat hindi maging common sa'yo yung supernatural move ng Lord in spite of hardship, in spite of problems. God can do something out of nothing. Ay, di kayo naniwala doon. Ako naniniwala ako doon God will create something out of nothing. Nung pumunta po kami ng Cana, gano'n kaya kasarap yung alak na yun? Grabe. Tapos, Ate Dali, pagpasok mo pala sa Cana, dami nagbebenta ng mga alak. According to age. 6 years, 7 years, 12 years. Red wine yun hindi naman masama. So punta kami sa isang store. Pagdating doon, nagpa-pre-taste. May pre-taste. Sabi ko, bakit iba sarap nito? Sabi, kasi 12 years po yan. Tapos meron kaming tinikman, 7 years. Sabi ko, mas masarap yung 12 years. Tikim ako doon sa 2 years. Tikim ako sa month. Balik ulit ako sa 12 years. Pero makita ko, ibang presyo ng 12 years. 12 taon na yon ang hinintay para ibenta sa market. Imagine, sa iyong paghihintay, gano'n man katagal, gano'n man kaikli, pagkatapos ng iyong paghihintay, pinakamasarap na pagiging buhay Kristiyano, ipalalasap ng Diyos na buhay sa iyo. Amen. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Jesus na to. Oh my God. Gaano kaganda yung place na piniprepare ni Lord. He is the author of everything. Nagawa niyang likhain ang lahat ng magagandang bagay sa daigdig na hindi kayang tarukin ng isip mo paano nangyayari na ang isang bundok umaagos ang tubig na hindi mo mawari. Saan galing ang tubig na yon? Kung paano pagkaganda-ganda ng dagat na hindi mo kayang arukin kung gaano karaming isda ang naninirahan. Kahit lahat ng tao ay mamingwet, kumuha ng isda, hindi mo kayang ubusin ang isda sa dagat.
Paano ang mga bituin at planeta ay nakalutang sa alapaap na walang kamay na humihipo? Grabe ang kapangyarihan at ganda ng Diyos kung gumawa. Sabihin mo sa katabi mo, bulungan mo, paganda buhay mo. Kinatch ba? Nangiti? Hallelujah. Glory to God. Move out of your place of comfort. Sabi ng mga Israelites, sabi ko sa inyo, Moses, huwag mo na kami pakialaman. Okay na kami! Sapat na sa amin na kung anong kinakain namin. Sumapat ka lang sa kung anong pinaghihirapan mo na hindi dapat lang yan ang benepisyo ng pagiging Israelita mo. You are a chosen one, chosen generation. Hindi matingnan ng Lord, pinili ko kayo, hindi kayo ganyan. Hindi kayo dapat ganyan. Diba pagka merong anak kayo, nakapangasawa ng maling tao, binisita mo, na yung anak mo, hindi mo mapahipo ng wales. Nung binisita mo, mukha na siyang wales. Ano sabi mo, anak, hindi kita gustong ganyan. Ba't ka nagkaganyan? Maling tao kaya maling buhay. Tandaan nyo to. Dito kaya, mas marami rito. Mas marami dito. Tandaan nyo po, mga kabataan, kapag kayo pumasok sa maling relasyon at maling tao, sigurado, mali ang buhay nyo. Pag mali desisyon, sigurado, mali ang buhay nyo. Pag maling tao, mali ang kahihinatnan mo. Tamang tao si Moses, bagamat payak sa kaalaman at karunungan, pero tamang tao siya na mag-aalis sa Ehipto. At nang tapos na ang kontrata niya, pinalabas niya si Joshua na siyang nagdala naman sa Promised Land. Take over, Joshua! Come on, Joshua! Take over si Joshua. The new generation, may fresh start, may new passion, may new strength, may new understanding, may new anointing. Huwag may insecure ang matatandang Kristiyano. Kung may pumapalit na bago, mas magaling pa rin kayo. Dahil ang pumalit sa inyo, mas magaling sa inyo. Nag-speak si Pastora kay last Sunday. Text ng text sa akin ng audience. Parang nandito po kayo, Pastora, kayong kayo. Lahat ng caption, di alam ng anak ko, message ako ng mga pinagtuturuan niya. Sabi ko, siguro po ako yan, pero talagang siya yan. Hindi ho ako pala English sa pulpit. Mas matalino ho magturo ang anak ko. Tsaka siguro ho, mas naging magaling na guro ako, kaya mas naging magaling siyang magturo. No room for insecurity because I know my calling. Walang makakagiba nun. Kahit magdatingan pa pinakamagagaling at maghahusay gumawa ng himala, yung kumpiyansa mo kapag ikay tinawag ng Diyos, mauna na sila, may timing ang pagpapala para sa'yo. Confident ka. You are beautifully serving the Lord confidently. Palakpakan natin ang Panginoon. Move out to your place of comfort. They were comfortable in Egypt. They were used to living as slave and they were used to settling of the leftover. They said, I would have been better for us to be slave in Egypt than to die in the desert. Alam niyo po ang pinakamalaking red flag ng Israelites? May trust issue sila. Bakit? Kasi po, nagsettle na sila for less. Come on, JIL, do not settle for less. Your life has inherent value. You are made in the image of God and therefore your life has intrinsic worth and value. Furthermore, you are deeply loved and treasured by God. God created you, loves you, and will not forsake you. You are God's precious creation and your life is deeply valuable. Come on, moving up involves a change of attitude. Everybody say attitude. Ma-attitude talaga itong mga Israelitang to. Kung nakatawid na ng dagat, reklamo pa. Umulan ng manat pugo, reklamo pa rin. Pag sinabi pong attitude, it is an outward look based on past experiences. Malaki kinalaman ng nakaraan mong buhay sa kung ano ang pag-uugali mo ngayon. Malaki kinalaman kung saan ka isinilang. Malaki kinalaman kung saan pamilya ka galing. Kapag ang pamilya laging nagsisigawan, palasigaw ka rin. Kapag ang pamilya ay tahimik, tahimik ka lang. Kapag ang pamilya ay marunong maglaitan, laiterot ka at laitera ka rin. Malaki kinalaman kung saan ka galing lahi.
Kung ang ito'y pamilya ng mayayabang, tsak mayabang ka rin. Kung ito'y pamilya ng mahihiyain, mahihiyain ka din. Dugo yan eh. Na kumakabit sa iyong attitude, it is never content until it is expressed. Kahit itago mo ng itago yan, lumalabas yan. It is the librarian of your past, your attitude. Kaya ano sabi ng mga Israelita? Doon na kami, doon na kami. Kahit hirap kami, doon na kami. Ginawa nilang comfort zone ang mahirap na bagay, mahirap na sitwasyon, at mahirap na buhay. Ayaw na nilang lumabas para mag-take ng risk. Alam nyo, ganito lang yan. Kung pag gusto mo at nangarap ka, o yung anointing kanina nung bata, nadinig nyo ba? Minayaran niya yun. Hanggang gabi nagpa-practice yun. Muntik pa nga ma-DA nung nanay eh. Kasi nahihiya, hindi makuha. Bago kayo pumunta rito, nandito na yon at nag-practice uli. Kaya napansin nyo, iba mata. Sobra tulog nyo, kulang yung tulog ng bata. Kaya nakatugtog ng magaling at mahusay. Binayaran niya yon. Kung gusto nyo ng maalwang buhay at maginawa, hindi pwedeng matutulog ka lang. Magtatrabaho ka ng 4 na oras, matutulog ka ng 4 na oras, at tapos naghahanap ka ng malaking pagpapala. Kami ho, for the glory of God, kami mag-asawa. Sabi ko, nireject na natin ang mundo. Ito ang gusto natin. At iyon na nating pawala ng paglilingkod. Magsipag na lang tayo. Ito po ang aming asset. Ang mga anak ko, masisipag maglingkod yan. Ayokong gamitin to, pero totoo eh. Hindi man masipag sa bahay yan, masipag maglingkod yan. Sobra sipag yan. Kahit na may nararamdaman, kahit napapagod, nasasaktan, offended, nabasto sa loob ng leadership. Tatayo yan. Minotivate ko sila na kung hindi mo sisipagan at gagalingan sa paglilingkod, wala kang maaakyat. Motivation ko naman sa isang panganay ko, anak, galingan mo. Nakikita't hindi ng boss mo. Mag-advance ka lagi ng work. Nung nasa Israel po kami, pinayagan siyang mag-leave with support ng boss niya. Nasa Israel kami, tumutulo ang luhay at napupuspos. Biglang nag-message ang boss, may hinahanap. Saglit lang, ma. Boss, nandun po sa ilalim ng table ko, tapos na po, pirmado na po nang dapat pirmahan yan. Kunin nyo na lang po. Sabi ko, anak, advance lagi. Hanggat maaari, basahin mo utak ng mga taong kinokonekan mo. Kasi mas maganda, yung hindi ka pa hinihingan, hingan ka man, handa ka na. Si Lord kasi advance minsan mag-bless. Walang problema kung ina-advance ang tithes eh. Nandyan po ba kayo? Advance ko na nga to, bakit 15 sa Martes, alanganin, palawalan ko na Lord ha, yabang pa natin eh no. Lord, palawalan ko na yung tithes kasi inaabot ng linggo. Yung attitude natin, malaking bagay sa pagpapalang pupuntahan natin. They had to develop a slave mentality. They said, were there no grave in Egypt that you brought us to his desert to die? Sakit magsalita, no? Wala na ba kami paglilibingan sa Ehipto, kaya dito mo kami ililibing? Sakit nun sa leader, sakit nun sa nangunguna. Pwede sabihin namang, nasa comfort zone ako, inalis ko kayo dyan eh. Hindi. Ano sabi ni Moses? Panatag lang kayo, magpakatatag kayo. Hindi nyo na makikita yung mga Egyptiong yan. Take note ha, hindi pa nakikita ni Moses ang gagawin ng Diyos, pinanampalatayanan lang niya kung anong pangako ng Diyos. Nabiyak ang dagat, nahati ito, nakaraan sila. Ano meron si Moses? Pananampalataya sa pangako ng Panginoon at yung kanyang tungkod. Tandaan nyo, minsan hindi ka tutuyuin ng Diyos kung anong hawak mo ngayon, kung ano meron ka, magiging source ng blessing mo yan. Nandyan po ba kayo? Ano ba natira doon sa babaeng balo? Isang boteng langis. Bago masaid yung alak, may konti pa. Kaya habang papaubos, bigla, tanan! Dumating ang bagong alak. Bago maubos at sumayad, yung natitirang patak ng alak sa kasalan sa Cana, bago masayad, may natirang konti, biglang dumami pa ang alak. Saan nagsimula? Sa tubig. Hindi ka iiwanan ng Diyos na kapos. Meron dyan, may hawak ka, at kung anong hawak mo, pagkatiwala mo sa Diyos. 2 isda't 5 tinapay lang ang hawak ng bata. Tinaas. Pagbaba, pinagpasalamat, may take out pa ang 5,000 nakakain nito. Amen ho ba?
Kaya ano nangyari dito? They had developed a slave mentality. People of God sometimes get accustomed to their worldly surrounding. Nasanayan na. We sometimes become accustomed to not receive the promises of God. Marami pong mapanalanginin pero hindi naniniwala sa kanyang pinapanalangin. Kumaka in Jesus name pa. Makasigaw, Jesus name! Pero hindi niya pinaniwala ang makapangyarihan ng in Jesus name. Hindi, by faith. Pero hindi naniniwala sa faith. We have the mind of Christ. May kapasidad at abilidad tayong maisip natin kung anong nararapat at mabuti at kung saan tayo dadali ng Diyos. 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear, but love, power, and sound mind. And God said that you are the head and not the tail, above and not the below. And not below, victorious and not the victim, blessed in the city and blessed in the field, blessed going in and going out. God is true in spite of how you feel. Emotion can be incredibly powerful and can alter our perception of our reality. Masyadong mataas ang emosyon ng mga Israelita. Natatakot agad, nangangamba agad. Gusto nila visible na nakikita kahit nahihirapan. Di nila sila sa kawalan. Para burahin sa isip at puso nila na hindi lahat ng nakikita mo magpapaligay at magpapasaya sa iyo at magpapaunlad sa iyo. Maling lugar yon. Huwag niyong ipagsaksakan at ipagdiinan ng sarili niyo sa maling lugar at maling tao. You are valuable. Naalala niyo yung kwento? Merong isang naghihingalo. May pinamaan ng isang bagay doon sa kanyang anak. Nagtaka yung anak, sabi niya, ano mangyayari dito? Ano itsura nito? Namatay po yung matanda. Sabi niya, basta pag nagipit ka, iyan na maghahango sa hirap. Dinala niya sa isang store, pinagtawanan. Dinala niya sa ilang store, pinagtawanan. Itatapon niya na lang, napunta siya sa isang antique place. Pinakita niya, nanlaki mata nung may-ari ng antique place. Sabi niya, sa buong daigdig, bihira ang meron nito. Bibiling ko kahit gaano kamahal. Name it, the price. Na ang halaga pala noon kahit siyang ibili ng 4 na bahay, isang kumpanya at magagandang sasakyan. Bakit? Inilagay ang pamana niya sa tamang lugar at tamang tao. Hindi ka para sa maling tao na lalaitin ang pagkatao mo. Iwan ka na nila, wag lang iiwan ka ng Diyos na nagmamahal at nakikita ang magandang bagay sa'yo. Nandyan po ba kayo? Huwag ipagsiksikan ang sarili mo sa isang lugar na hindi ka nararapat. Hindi ko kayo tinuturo ang magyabang. I am a child of God. I am blessed, beautifully, wonderfully made by God. Kung ayaw nyo sa akin, wag. Ay magagawa ko ayaw mo sa akin. Yung mga umiiyak yan, dahil binrake na kayo, binasid kayo, okay lang yun. Ayaw sa inyo, ba't yung pagpipilitan sa sarili nyo? Ipe-Facebook mo pa, i-Instagram mo pa. Move on, moving up. Dahil bakit? Pasasalamatan mo ang Diyos sa mga kabigo ang nakaraang buhay mo dahil may paglalagyang higit na mas maganda ang Diyos sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang kabiguan ay hindi katapusan ng biyaya. Hayaan nating humarang ang Diyos sa maling panukalang meron ka at patnubayan tayo ng Diyos. Sa adikain at paglalakbay, nadadaling ka ng Diyos sa biyaya at pagpapala. Grabe, no? Ang layo-layo ng promised land sa itsura ng kanilang nilalakbayan. Promised land? Bakit ganito? Disyerto? Ang hirap! Pero hindi mo namamalayan yung desyertong iyon. Yung lugar na yon na tuyot. Yung lugar na yon na kawalang-wala kang nakikita. Ang susunod na yugto nun ay lahat ng wala naroon. Amen. Nandyan po ba kayo lahat? Napakaganda ng plano ng Diyos. Hindi kayang liripin at hindi kayang maliitin ang anumang meron ng Diyos. Notice that only thing that Moses had was, and that is faith in what God had promised and stick. What has He given you to move yourself and lead others to their destiny? To their destiny. Whatever it is, put it use in the kingdom of God. It will not only push you forward, but others also. We need to put our faith in the Word of God, not anything else. Put our faith in Jesus and what He accomplished in His work, not ours. 3 hanggang 5 minuto pa. Number 4, moving up
also depends on God's favor, not man's favor. God's favor will open doors. Hingin po natin lagi yung pabor ng Diyos. Ako, nakakatuwa, lagi kong hiningi, Lord, your God's favor and man's favor, Lord, please. Ito, favorite ko to ilustrasyon eh. Gutom na po ako. Magbabayad ako sa counter, o order ako sa counter. Napakalayo ko, lagpas na nga ako doon sa pinaka-resto eh, nasa labas na ako. Sabi ko, my God, gutom na ako. Ang ginawa ko kaysa, di ba, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa gutom eh. Mas matiling sumama loob ng gutom at mag-init ang ulo. Sabi ko, Lord, let your presence be upon me. So nakapikit akong ganyan, in your presence, in your presence. Tapos, yung pala, merong pag number 2 doon sa counter, biglang lumingong gano'n, nakita ko. Hindi siya makaalis sa number 2. Sabi niya, sandali lang po, tatawagin ko lang yung pastor ko, tumakbo. Siguro ang nilagpasan niya, 10 tao, Pastora! Sabi ko, hoy! Nandun na po ako sa, ano ho order niyo? Matatagalan pa ho kayo? Ay, okay lang ba? Okay lang po. Inaabotan ko ng 1,000. Hindi, wag na po. Imagine sa paghihintay. Nauna ka pa, dahil may nauunang nahuli, libre pa. Hindi pa gumaspang ang ugali. Ano ba yan? Bagal-bagal sa counter. Ano ba yan? Hindi ganon. Amen. Moving up also depends on God's favor. Tandaan ho natin. Automatic yun. Pag may God's favor, may man's favor. Kasi yung God's favor, pinararaan sa man's. Pinararaan sa sitwasyon. Job said, Thou hast granted me life and favor, and thy visitation has preserved my spirit. Psalms 5 verse 12, For thou, O Lord, will bless the righteous, and with favor you surround him with a shield. Tapusin ko, moving up involves the power of God. Yung kapangyarihan ng Diyos, sumama kila Moses. Oh. Hindi sila iniwan. Kahit na nagre-reklamo, kahit na walang ginawa kundi magdabog, kahit na si Moses bumigay, iiwan ka ng tao at kasasawaan ka, kaiinisan ka. Pero hindi ang Diyos, hindi siya marunong magsawa. Nakukulitan ng tao pero hindi ang Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay marunong sa lahat. Kamusta ang lakbayan, kapatid? Kamusta ang balakid? Nagmo-moving up ba? Sa bawat pagsubok na pinagdadaanan, may natututunan ba? May mga bagay bang aral sa pinagdaanan ng buhay? Dalangin ko na may lagi tayong natututunan. Nag-ausap-usap yung ating mga professional. Sabi niya, ano course mo? Nurse. Ikaw, ito, ngayon. Hindi naman na-apply mga square roots na araw no? Pati yung mga pag-aaral ng mga social studies natin, etc. Ganon. Bakit sisisihin ang mga natutunan na walang kinalaman kung anong buhay mo ngayon, kung ito naman may nagdagdag ng value ng pagkatao mo? Maaring hindi mo na nagagamit ang ilang mga naaral at natutunan mo, pero ito'y nagdagdag ng kaalaman at halaga ng buhay mo. Sana ang karanasan sa ating pagtawid, mula dyan sa kung anumang umaalipin sa'yo, sa paglalakbay tungo sa kalayaan, may natututunan tayo. In conclusion, we need to realize that God's plan is not always the easiest in our eyes, but it is always the best. God sees our tomorrows before they become our todays. He sees the beginning of our life, and He sees the end, and He sees everything in between. Yung hindi mo nakikita, ay nakita na ng Diyos. Mula umpisa, gitna, dulo, alam na ng Diyos ang mangyayari sa buhay mo. Moving up, moving on. Come on, kapatid. Palakpakan natin si Lord. Shall we all rise? Awitin natin ang awit na ito na lalong magdadala sa atin sa pagtawid ng buhay na matagumpay. Na ang Diyos kailanman ay Diyos na di napapagod, Diyos na hindi nakukulitan, Diyos na di napipikon, Diyos na hindi kinakapos ng alam at lakas. Siya'y may kakayanang itawid tayo sa anumang landasing ating tinatawid. Buhay ang Diyos. Amen. Buhay ang Diyos. He is alive forevermore. Let us worship the Lord our God. Parang alon sa dagat, ika'y duman. Give you praise, O Lord. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianon, kami ay ihati. Ikaw lang ang may alam, ni
itong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, Hallelujah! ika'y manatili sa aming piling at iyong ibig. Ako'y mahalin at laging sundin at sasampahin. Taas po natin ang ating kamay! At iyong dalhin Hallelujah! ang marating Rabakaya habasanda rababakyan dorobosande. ang pitig ng iyong puso Hallelujah! na nagsasabi, Rababakyan kay manatili sa aking piling at iyong digdig. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Paintulutan niyo po na kayo'y aking ipanalangin, maging ang nanonood sa atin sa FB Live, manampalataya po tayo ng Diyos. Akayin niya tayo sa landasing, itatawid niya tayo sa tagumpay ng buhay. You are not defeated, kapatid. You are victorious. You are blessed. The Lord will bless your coming in and coming out. You are not the tail but the head. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Ibaba mo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay. Mula ulo hanggang paa sa iyong mga anak na narito, maging nasa FB Live. Lord, dinideklara namin ang tagumpay. Tagumpay ng kalusugan, tagumpay ng pinansyal, tagumpay ng relasyon. Dahil ang Diyos na aming kinikilala ay Diyos ng katagumpayan. Salamat po, dakilang Diyos, na ang kinapo namin ang iyong pangako na we are not the tail but the head. You will bless us. You will bless our coming in and coming out. We are not the victims. We are not the defeated foe. We are not the victim, but we are the victors, oh God. We bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody say, and let's give a clap of praise. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Magandang umaga po sa inyong lahat.